Breaking news, nakatutok ngayon ang mata ng mga news agencies sa buong mundo tungkol sa kung ano ang resulta sa pag-uusap ng United States of America at Iran para sa nuclear talks. Napakalaki ng balitang ito sapagkat ang resulta ng pag-uusap ng United States of America at Iran, maaaring umatake ang United States of America mismo sa lupain ng Iran kapag hindi sila nagkasundo para ihinto ng Iran ang kanilang nuclear project. Pero maaari rin na magkaroon ng kapayapaan kung sila ay magkakasundo. Sa madaling sabi, ang gera o kapayapaan sa kanilang lugar ay nakasalalay kung paano ang resulta ng kanilang pag-uusap. At nag-usap na sila kahapon, April 12, 2025, at ito ay isinagawa sa Oman. Ano ang resulta? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at sabay likes na rin sapagkat napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay linggo. Nagsimba ka ba? April 13, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa tinututukan ng mga news agencies sa buong mundo, ang pag-uusap ng United States of America at Iran tungkol sa isang nuclear deal. Sa wakas, sa loob ng mahabang panahon, sa iba't ibang paraan na isinagawa ni President Donald Trump upang magkausap sila ng pamunuan ng Iran para sa isang nuclear deal, ay nangyari ito kahapon, April 12, 2025, at ito ay isinagawa sa bansang Oman. Makikita sa larawang ito, ang Oman ay katabi lamang ng United Arab Emirates at nasa baba lamang ng Saudi Arabia at katabi ng Yemen na kung saan naririyan ang grupong tinatawag na Houthi. Ito ang mga militanteng grupo na sinusuportahan ng bansang Iran. Dito sa lugar na ito ay nagsasagawa ng mga malalaking airstrike ang puwersa ng Amerikano. Ang Oman ay kauna-unahang bansa sa Arabian Peninsula na nag-recognize sa United States of America at nagpadala dito ng embassy noong 1841. At sa loob ng dekada, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang United States of America at Iran ay nag-usap. At ang resulta ng pag-uusap na ito ay talagang napaka-importante sapagkat kung maganda ang kalalabasan ng pag-uusap na ito, Jack, na magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng United States of America at ng Iran. And of course, sa mga alyadong bansa nito gaya ng Israel, Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain at iba pa. Pero kapag nabulilyaso ang pag-uusap na ito at walang deal na nangyari, isang napakalaking trahedya ang mangyayari sa Iran. Bakit? Ibinalita ng The Times of Israel. Ayan, basahin ninyo. Nakapaloob sa balitang ito na kapag hindi nakipagsundo ang Iran sa United States of America na ihinto ang kanilang nuclear weapon project, ayon sa source ay aatakihin ang dalawang malalaking nuclear sites ng Iran. Ito ay ang Natanz at ang Fordo. Kapag ito ay nangyari, napakalaking dagok ito para sa Iran sapagkat ang mga nuclear sites na ito, bilyong-bilyong dolyar ang ipinondo ng gobyerno ng Iran. Dati na ring nagbabala si President Donald Trump sa Iran. Dalawang bagay ang pinagpipilian nito kay Ayatollah Khamenei. Pinagpipili ni President Donald Trump si Ayatollah Khamenei ng kasunduan o aatakihin sila. Pero kahit ganun ang mga pagbabanta ni President Donald Trump, ay natuloy pa rin ang kanilang nuclear talks. Yun nga lang ay ibinalita ng Iranian State Television na ang pag-uusap ng Estados Unidos at Iran ay kinakailangan pang masundan sa susunod na linggo. Ibig sabihin ay wala pang isinasa publiko
na mga resulta kung ano ang kanilang pinag-usapan sa Oman. Nagpaliwanag ang gobyerno ng Iran na dahil sa napakaraming bagay na dapat pag-usapan ng Estados Unidos at ng kanilang bansa, hindi ito madaling matapos sa loob lamang ng 2 oras. Alas 3:30 ng hapon local time nang magsimula ang kanilang pag-uusap at natapos ito alas 5:50 ng hapon. Kaya ayon sa Iran, dahil sa napakaikli ng panahon, kinakailangan itong makipag-usap muli sa susunod na linggo. Ang pag-uusap na ito, ayon sa White House, ay dinaluhan ng US Ambassador na nasa Oman na si Anna Escrogima. Sa kanyang paglalarawan, sinabi nito na ang pag-uusap ng magkabilang panig ay very productive at constructive. Pero ganun pa man ay wala pa ring sinasabing specific na napagkasunduan ng magkabilang panig. Pero sinabi ng White House na ang pag-uusap na ito ay very complicated. Pero sinabi ng White House na ang kanilang pakay ay upang magkaroon ng dialogo at diplomatic way upang makamit ang kanilang hinihiling. Ito nga yung sinasabi ni President Donald Trump na ang Iran cannot have a nuclear weapon. Kaya sinabi ng White House na ito ay komplikado sapagkat ang Iran hindi naman basta-bastang papayag na ihinto na lang ang kanilang nuclear weapon project. At kung sakaling ito ay mangyari, ay talagang napakalaking pagkalugi ng Iran sapagkat napakalaki na ng kanilang ipinondo. Mismong si President Donald Trump ang nagsabi sa pamamagitan ng ulat ng CBS News na ang lahat ay magiging okay raw. Pero wala pa rin itong ibinigay na kumpletong detalye. Pero ang ikinababahala ng marami mga kaibigan, kahit na nagsimula ng mag-usap ang Iran at United States of America, ay meron pa ring mga threat si President Donald Trump sa pamunuan ng Iran. Lagi pa rin itong sinasabi mga kaibigan na magsasagawa pa sila ng mga airstrike mismo sa Iran at target nito ang kanilang nuclear program. Kaya ngayon mga kaibigan ay talagang napaka-komplikado ng sitwasyon na ito. At ang buong mundo, kasama na ang mga news agencies at ibang panig ng mundo ay nag-aabang sa kung ano ang magiging resulta ng kanilang pag-uusap. Dahil sa resulta ng pag-uusap na ito ay nakasalalay ang isang malaking digmaan at nakasalalay rin dito ang kapayapaan. At ang mga bagay na iyan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito sa channel na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang channel na ito. Paki-like na rin. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga nasa Israel, shout out sa inyong lahat dyan. Sa Saudi Arabia, shout out sa UAE, Amerika, Europe at sa iba't ibang panig ng mundo. Mag-iingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.